Base sa marahas na hakbang ng China laban sa Philippine Navy nitong Lunes, maaari nang igiit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, ayon sa isang maritime expert. Pero hindi naman otomatikong mauuwi yan sa gera dahil pwede rin ang ibang tulong. Mula sa Palawan, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Mel, yan ay maituturing ng armed attack yung ginawa ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal at kaya may obligasyon na ang Amerika na tulungan ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon yan kay maritime law expert Professor J. Batumbacal, pero hindi daw naman ibig sabihin yan ay gera na agad. Hindi na lamang umano ordinaryong law enforcement o pagpapatupad ng regulasyon ang ginawa ng China Coast Guard nang harangin ang resupply mission ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre nitong Lunes. Ayon kay maritime law expert Professor J. Batumbacal, may ituturing na itong armed attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. You can consider that as an armed attack because they used weapons, diba? They were committed against Philippine sovereign vessel and personnel. Whether it is an act of war is actually a political decision, not a legal term. Pagpunto niya, nakadikit na sa BRP Sierra Madre ang mga bangka ng Philippine Navy ng persahang harangin ng China Coast Guard. Dahil aktibong naval post ng Sierra Madre, may immunity na anya ito, gayon din ang mga bangkang dumikit na rito. Ibig sabihin, hindi ito dapat sinasampahan, iniinspeksyon at kinukuhanan ng mga gamit tulad ng bag na nakita sa video nito na sinungkit ng mga Chino mula sa isang bangkang inilayo sa BRP Sierra Madre. Naka-light body armor at helmet din ang mga China Coast Guard at may dalang mga kutsilyo, sibat, machete, palakol at mga baton. May malakas ding sirena at gumamit din sila ng nakabubulag na strobe lights. May sundalong Pilipino rin na naputulan ng hinlalaki. Lahat yan pwede aniyang argumento para masabing armed attack ang nangyari kaya kailangan ng umisip ng aksyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng gumaganang Mutual Defense Treaty. Paglilinaw niya, Just because you say you're invoking the MDT, that does not mean automatic gera na. Yun yung misconception ng mga tao eh. Masyadong simplistic. may iba pang pwedeng aksyon laban sa China sa ilalim ng MDT. Whether it's economic, diplomatic, political. Bali may obligation ng US na tulungan tayo ngayon. Anong klase tulong yon? Pag-usapan pa nila. Bukod sa mga armas, kinuha rin ng mga Chino ang mga cellphone at gamit ng mga sundalo na pinapasauli na ng AFP. Maaari rin daw maningil ng danyos ang Pilipinas para sa mga ninakaw at sinirang gamit ng China Coast Guard mula sa mga sundalong Pilipino. Pwede raw yan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kailangan i-establish mo yun, saka yung kailangan din mag-decide ano yung magiging process for getting that. Nang tanungin ng media ang Chinese kung nasaan ang mga armas, sinabi nitong ginawa lamang nila ang mga kinakailangang hakbang na naaayon umano sa batas para pangalagaan ang kanilang sovereignty. Mel, humihingi pa rin tayo ng tugon mula sa Department of National Defense at Foreign Affairs kung ganito rin ba ang pagtrato nila sa naging aksyon ng China Coast Guard, pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin sila tumutugon sa ating mga tawag. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.